Hey guys, welcome to my channel. My name is Raizen and welcome dito sa ating kwento. Now for today's video, pag-uusapan natin yung naging laro natin kay Solana kasi tumaas yung ating position dito ng around 20 to 23% as we speak kasi medyo pataas pa rin si Solana ngayon. No? So yung naging reason natin dito, una is nagkaroon tayo ng tinatawag na higher low. No? Kung napanood yung video natin nung nakaraan, I talked about higher lows and kung bakit posibleng magandang position kapag nakakita na tayo ng higher low. No? So if flash natin yung video dito sa taas, panoorin nyo yan guys. And yeah, hope na may matutunan kayo dyan. So, palaki na natin yung ating screen. Ito yung naging kasi natin guys, bias natin, no? So, nagkaroon tayo ng low dito kay Solana. And then, nagkaroon na naman tayo ng higher low. Ayan. So, ibig sabihin, a good area to buy. Alright. Now, delete natin yung ating mga drawings. And, zoom in tayo dito, no? Kung mapapansin nyo, may mga green arrows dito sa ilalim. Ibig sabihin, ito yung mga areas kung saan tayo nag-buy. And kung mapapansin nyo naman, may red arrow yun sa taas. Yan yung area kung saan tayo nag-sell. So last time kasi guys, bumili ako kay Solana. Pero nangyari, at the end of the day, no, biglang bumagsak din yung presyo ni Solana. Tapos napaka-tight ng ating cut loss doon kay Solana. So napabenta tayo agad-agad dito kay Solana. No? Pero naisip ko na medyo mas magandang pumasok ulit tayo kay Solana. Alright, kaya bumili ulit tayo dito sa pangalawang arrows na ito. Itong dalawa, 1 and 2. Bumili ulit tayo, nag-position tayo dito sa kanya. And nag-adjust tayo ng ating cut loss. Kasi nga, I'm believing na medyo maganda na yung pinapakitang formation ni Solana. No? Kasi nga, higher low na siya. So sabi ko, sige, adjust tayo ng ating cut loss. No? Huwag masyadong tight. So hayaan na muna nating huminga and hayaan na muna nating patunayan itong area na ito na panibagong support nga siya, no? Bigyan natin siya ng opportunity to grow and opportunity na mag-support. So, ayun na nga, after several days, and ito na yung naging result, no? So, pinatunayan niya nga na support level siya. So, ayan, pataas ng pataas na yung presyo ni Solana. Susukatin natin siya mula sa average cost ng nabili natin siya ng around 19, no? So, ngayon, pumapalo na yung presyo ni Solana at around 23. So, we are up at around 20 to 23 to 22%. No? So, more or less, ganyan yung itinaas ng ating pera dito kay Solana. So, malaki-laki na rin, ano? Pero guys, kung nagbabala kayong pasukin si Solana, wag na muna no, at its current price. Kasi nga, kung magbabacktrack tayo dito guys, ayan, silipin nyo yung mga nakaraan, ayan. So, sa mga areas na to, no, ayan, palaki natin yung range. Nandito na yung mga previous resistances ni Solana and nakapasok na tayo sa mga areas na yan, no. In fact, nagkaroon na nga tayo ng konting rejection dito, no, medyo mataas na candle itong nandito. Yung buntot ng candle guys, kung napapansin nyo, no, a long wick or yung long na buntot ng candle is a sign of weakness. So sabi nga nila, a long wick is a sign of weakness. Medyo nakakakita na tayo ng weakness dito guys. So medyo hinay-hinay na lang tayo dito kay Solana, no? Ang best area kung saan natin siyang sakyan ulit is hintayin na naman natin magkaroon tayo ng panibagong higher low, no? So kung ito kanina is low, ayan, ito kanina is higher low. Maghintay na naman tayo ng panibagong higher low. So, sir, saan posibleng bumagsak yung presyo and mag-formulate ng new higher low, no? Sa mga areas na ito. Tingnan nyo ulit yung mga previous galawan ng market. Saan yung mga previous galawan ng market? Sa mga areas na ito. Okay? Ayan. So, dyan. Posibleng bumagsak ulit yung presyo ni Solana, no? So, kung sakaling bumagsak man ang presyo ni Solana dyan, ayan, ganyan, hintayin nyo muna na mag-formulate yung ilang candles, no? Magkaroon tayo ng tinatawag nating consolidation sa mga areas na yan. Maglaro yung candles na paakyat and pababa sa mga areas na yan. Ibig sabihin, time for accumulation na naman to, no? Nagko-consolidate yung market, nag-iisip kung
ano yung magandang gagawin niya, no? So, that's the area for you to buy. Kasi nga, higher low na siya and at the same time, lower ang price niya compared here. Maghintay tayo ng sale, di ba? Sa mall, ang binibili natin is madalas yung sale, no? Not the price na sobrang taas niya, pero yung price na medyo makakamura. So, ganun yung ating naging decision or laro dito kay Solana. Ang next na balak natin guys is maglagay tayo ng mga cut loss and take profit. So saan tayo maglalagay? Delete na muna natin ito. Una is itong area na ito. Kapag umabot sa area na ito, 50% benta tayo. Bakit 50% lang sir? Kasi posibleng maglaro pa yung coin, no? Posibleng tumaas pa yung coin. So i-observe natin yan. And kapag umabot pa dito, another 50% or yung natitirang 50% rather, benta na natin, no? So, next, sir, paano ka naman mag-cut loss or saan ka maninigurado na may profit ka pang may uuwi? So, ang gagawin natin guys is i-identify natin ulit yung support, no? So, sabi natin kanina yung mga possible support areas ni Solana or possible areas kung saan babagsak ulit yung presyo ni Solana is sa mga area na ito, no? So, yung area naman na tinitingnan natin na magbibenta tayo is right here, no? Lower lang ng konti sa support levels niya. Okay, so dito tayo, magdadagdag tayo ng ating fund kay Solana. Pero kapag mas bumagsak pa yung presyo sa mga areas na yan, doon na tayo magka-cut, no? May kikitain pa rin tayong katiting na pera dito kay Solana. But ang point is, binigyan natin siya ng proper time na patunayan niyang magsusupport nga siya sa mga levels na ito, no? Kapag binasag and winasak niya yung areas na yan and inabot pa dito, magbebenta na tayo, no? So, ganun natin nilaro si Solana. So, sir, bakit naman magbebenta ka kung tingin mong maganda si Solana? Kasi sabi mo kanina, balak mo ito for investment, right? Okay. So, hanggat na pagkakakitaan mo pa siya or hanggat na peperahan mo pa siya, go lang ng go, no? Pero kapag talo na or pababa na yung pera mo, that's the time for you to sell it. Sabi nga nila, wag kang ma-in love sa stocks mo, no? Or sa coins mo, no? Or kung ano pa mang asset meron ka, may it be sa crypto, may it be sa stocks, or may it be sa forex, huwag kang ma-in love sa mga coins na yan kasi pataas, paakyat, no? Kung pinanghahawakan mo yung coin na talo na, sayang yung opportunity. Instead na pwede mo pa siyang i-invest sa iba and mapagkakitaan mo, ang ginawa mo ngayon is nag-hold na lang sa kanya kasi tingin mo nga maganda siya, no? Sayang yung opportunity, nawawala na. Wherein, binenta mo siya, no? Naghanap ka ng other coins na pwede mong mapagkakitaan and just in case kumita, edi maganda. Kung sakaling hindi man, edi hanap ulit ng iba, no? So, ganun lang yung naging laro natin dito and hopefully, may natutunan kayo kahit papano, no? Kahit konti lang. Alright, so batiin na natin ngayon yung ating mga bagong subscribers sa ating channel. So, hello po, Jomel Asinas, Mel Vlog, Myron Perez, Eduardo Humakyo. I'm sorry kung medyo nami-mispronounce natin yung mga pangalan niya, no? Jepoy Vlog, subscribe vlog channel, Metal Pig TV Nad, Maiko Tablan, AC, and Jovel Hoson. So, thank you so much po sa pag-subscribe and hopefully patuloy niyong supportahan itong ating mumunting channel. So, hanggang sa muli, peace out.